Okay, maganda nga po sir At live po tayo sa ating programang Wow Aksyon Balita sa Radyo at Dyaryo, no? Sir, ano po ba yung mga programa nyo rito lalo-lalo na doon sa Peace and Order? Go. Okay, Peace and Order. Actually po lahat naman ng barangay. Yes. May kanya-kanya silang depende kung paano yung nila. Kung paano yung pinatutupad ang Peace and Order po nyo. Pero sa amin po kasi, dito po sa barangay namin, talagang yung tao po rito is transient. Opo. Napakan kasi nasa sentro po yan. Meron po kasi kami ritong transportation, gaya ng buses, jeepney, pedicab, tricycle. Lahat po yan may mga terminal dito sa Barangay 146. Opo. So, focus po kami sa presence ng aming mga tanod. Opo. 24/7 po yun. Yung iba po mga tanod namin, minsan hindi nakasibilyan lang. Opo. Mas madalas nakakahuli kami ng mga snatcher. Actually, maano na po ngayon yung snatching, no? Okay, wala medyo na. Iba na po ngayon ang trending. Opo. Ang nagiging trending po kasi ngayon is pickpocket. Okay. Napakasimple po. Dikit sila, lalo na pagbaba ng MRT. Pagdikit nung iipitin yung tao, lalo na yung mga bagyo na sa gilid. Opo. Tama. So, yan yung tungkol sa Peace and Order, no? Yan yung tinatalakay natin. Yung pickpocketing, yes. Yung mga illegal terminal o illegal na terminal ng mga bus o kung ano man yung mga terminal po rito. Yan po yung pinag-uusapan natin tungkol sa Peace and Order, traffic. Yan po. Number 1 po kasi sa amin. Alam niyo po, pag sinabing transient, talagang busy talaga yon. Nandun yung mga traffic. Number 1, traffic. Number 2, yung commuters talaga. Nandiyan lang. Kung sa makikita niyo po sa ngayon, dyan sa may EDSA, along EDSA, nasa labas na sila eh. Nasa labas na po sila ng kalsada. Which is mali. Ayaw ko naman. Siyempre, hindi naman po namin yung trabaho rin. Trabaho po ng ibang ahensya rin ng gobyerno, gaya ng MMDA, ng traffic. Pero tulong-tulong na rin po kami doon. Unfortunately lang po, siyempre may mga bagay na hindi po namin mamomonitor. Pero frankly sir, ang tao po lang namin sa barangay, lalo na kung tanod, 10 lang yan. Okay. So, running yan 24/7. Opo, kung titignan nyo, 24/7 running. So, napakahirap po kung hindi kami makakakuha ng full cooperation with different agency like police, MMDA, etc. So, tulong-tulong na lang yun. Hindi lang po yan, meron pa pong iba like yung vendor. Kung makikita nyo po, napakasakit ng ulo niyan, mostly pagka papasok na yung mga seasonal like December. Nandiyan po kasi sila na talagang pupwesto po, hindi naman po talaga makababantay kami ng 24/7. Pero we see to it, talaga pong nakapokus doon yung aming mga tao. And then yun po ang priority na binibigay ni Chairman Reyes with regards to ganun situation. Ang amin lang po is kinakausap din yung mga tao niyan para maayos lang. Maayos yung lugar. Kasi po hindi lang yan ang magiging problema namin pagkalimbawang kasi may mandatory clean up din kami every Saturday. Yung pong basura. Saglit istapin po natin meron na akong itatanong sa inyo. Okay sir, at tuloy natin in-stop ko lang dahil mayroon akong ayaw na ilagay. Baka mamaya ma-open kayo sa akin. Hindi naman. At ang gusto ko yung mga project naman. Go. Project, okay. May mga proposed project with regards kasi we're going to ECO So the city, inire-realign namin sa city yung yung mga barangay project din. So kung environmental, eco-friendly siya, actually nag-provide na si Chairman Reyes, hindi pa siya eco-friendly, tourist, meron na kaming solar. This thing, puro solar power na to sir. Meron kaming, may solar? Yes, may solar na kami na project na yun ni Chairman Reyes. And so then, nakakabit na po yan? Nakakabit na po yan, kita mo.
sagana sa aircon, taas, baba, wala pong problema sa kuryente. So yung solar na yan, sir, ginastusan talaga ng barangay yes, yan? Priority project yan ni Chairman. Noon pa. Noong 2013 pa, gusto niya na yan. Kaya nga sabi kailan ko, lang ano lang namin yan, siguro way back, ano ba yan, pandemic eh. If I'm mistaken, 2018, something ganyan. Nasa middle ng 2018. Hanggang ngayon yan, existing na siya. Galing na, no? Solar powered na po tayo, kaya sagana kami sa ilaw. Pati internet nyo? Yes, sir. Ang internet namin, dalawa. Isang Globe, isang Smart PLDT. Tama po yan. Kasi whichever comes, tapos makikita niyo po doon sa may labas, vertical gardening. Pinupush na po ngayon yan kasi sinasabi ko nga po, nire-realign natin sa city ko ano yung project nila kung ano gusto nila mangyari. So, ginagawa na rin po yan. And then nag-propose project yung drainage system. Yun po kasi number one ng problema. Drainage, yung baha. Kung makikita niyo diyan. Bumabaha po ba dito? Actually dito hindi sa Don Carlos hindi. Doon sa EDSA. Kasi yun ang pinaka-lower eh. So, yes, sir. So, ang mangyayari niyan, nag-propose si Chairman, priority project din niya. Inano na rin, in-endorso na rin yan ni Mayora, ni Ma'am Mayor Emmy na yung drainage, parang lalagyan siya ng catch. Drainage catch na yung lahat ng mga hangatin na lang tatapo para hindi ma-stack yung mga mostly plastic. Alam niyo naman po yan. So yun ang nagiging catch dyan. Tapos, isa pa sa mga priority niya is yung emergency vehicle niya. Actually, it's not emergency. Naka-purchase lang po kami last year ng kanyang rescue vehicle. Priority project niya kasi kailangan din po talaga rito yun. Kasi alam niyo naman po yung in every barangay kailangan naman po talaga yan. May bombero. Meron po tayong bombero. Fortunate po, si Chairman Reyes po is the zone chairman of the Zone 16. So, ideally, siya ang umahawak ng 13 barangay. From 145 to 157. So, yung binigay ni Mayor, actually, Congressman pa si Mayor Emmy, binigay na po niya, turn over niya dito yung fire truck. Si Chairman Reyes na po ang nagmi-maintain. So may fire truck po tayo dyan. Saan ang parking? Nandoon po sa kabila. Papakita ko po sa inyo mamaya kung gaano po kalawak yun. Meron po kasi si Chairman po kasi is also the admin of OE Realty. So, medyo malaki. Kaya nga po sabi ko sa inyo, meron po kaming impounding. Nakapag-resolution po kami, 007 way back 2014, if I'm not mistaken. Kapag matigas sa ulo. Yes. Even illegal vendors, pwede po namin yun doon. It's another way of income sa barangay. Kasi why? Pag tinubos nila, that's only 500 sa city, 1.5. Diba? Income ng barangay. We have ticket naman eh. Isang pa yan. We have a ticket coming from the city treasury. Tapos, meron nandoon na po sa kabila yung binigyan din po si Chairman ng Rotary ng another fire truck. So yung fire truck po is, in other words, dalawa na nasa kabila. Since he is the zone chairman, binigay na po doon din sa kabila. So ideally, si chairman po ang nagmi-maintain. It's very hard to maintain yung fire truck kasi alam niya naman po yun. So ginagawa lang po niya, solicit. And then, hinintulong kay Mayor, kay Kong Tony. Buti na lang, sila, very accommodating naman pagdating doon. And then I tell you, we have a 10 group of we call this rescuer. Ito trained talaga. They undergo USAR. Even though we don't have any waters. Kasi yung water nandito doon. May WASAR kami. Meron po yan, nandiyan dyan sa may labasan. In front of Red Hotel, meron po dyan. May PAM talaga. Meron po kasi yan. Yung mga kagaya nito, kailangan talaga meron. Mamaya papakita ko po sa inyo kung gusto niyo po makita, nandito po sa kabila yung fire truck.
Nandoon din po sa kabila yung aming emergency vehicle, which is 3 rin. Yun po, another siguro project niya is yun nga, cleanliness talaga. Nag-purchase na siya ng mga cleaning equipment. Kailangan talaga yun. Kalinisan po. Very particular siya doon kasi environment. Si boss kasi nire-realign niya, and then tinuturuan din yung mga constituents sa backyard gardening. Oo, tama. Backyard gardening. Pero yung backyard gardening, it's different from other backyard gardening. It's just yung sinasabi yung backyard gardening na alaman lang. This time, vegetable. Wow. Ang ganda. Vegetable. Meron na po kayo na umpisahan nun? It's on the planning stage. Kasi mahirap po kasi na... I-push agad yun. Oo. Alam niyo naman po sa mga constituents, pagka sinabi, wala naman kaming area para saan ilalagay yan. Pero pagka tinuruan at naturuan, sasabihin nila, maganda pala yun. Yes, we go straight to the city planning. Actually, binigay na sa amin ng city planning yan. Kasi nga, from to tourist to eco, yun ang gusto ni Mayor ang mangyari. So, we realign doon. So, yun po. Peace and order, top priority niya. Sabi ko nga po, 24/7 tanod yung aming vehicle. Talagang yung umiikot yun, 24/7. We even get a volunteer tanod. Meron po kami volunteer tanod na 3 na ginagawa po namin 12 to 6 kasi talagang 12 ng gabi hanggang alas 6 na umaga. Okay, stop muna tayo ha. Sandali lang. Ito ay part 1 ng interview natin, no? At ito, part 2.